Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magbalik sa inyo million times. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tayo pong lahat ng pinagpala ng Diyos, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng mga handa na makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo naman mahal. Amen. Praise the Lord. At ihanda na rin yung ating Biblia, ating ballpen, notebook man mahal. At talagang tayo makikinig na po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigay buong pagkakataon sa ating mga ngaral, beloved preacher, ating beloved elder, Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilan Diyos, amang banal na mapagpala Diyos, sa magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay sama-samang nagpapasalamat, Panginoong Hesus, na kami ay iyong kinahabagan sa hapong ito, Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, na iyong nilangisan ang mga naunang bahagi ng aming pananambahan, Panginoong Hesus, sa mga papuring awit, joyful and solemn song, Panginoong Hesus, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo sa pakikinig ng mga buhay at patotoo at sa pagbibigay ng ikapot handog at higit sa lahat, Panginoong Hesus, samahan mo kami, Panginoong Hesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. At sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Hesus, sa ganang akin. Wala akong magagawa, Panginoong Hesus. Ikaw ang magbigay ng karunungan, Panginoong Hesus, at maging sa bawat makikinig, buksan mo ang aming mga puso at isipan, pangunawa upang aming maunawaan ang iyong banal na salita at sa pangkalatang panalangin ng ang aming ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang gawa ng kaaway hadlang, demons of unbelief, demons of doubt, demonyo ng pag-aantog, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala ay sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda, at sa buong beloved Almeda children, beloved Almeida family, at sa hindi nating makalimutan turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeda. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers na talagang sila mga minamahal ay talagang nakaantabay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, maging Wednesday midweek worship, Friday overnight worship, at maging sa ating Sunday general worship. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Exodus chapter 17 verses 8
up to 13. Kindly po, pakibasa po. Exodus chapter 17, verses 8 to 13. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Exodo, Kabanatay 17, talata po ay 8 hanggang 13. Ito po ang nakasulat. Nang magkagayoy, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sinabi ni Moses kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas, lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue, gaya ng sinabi ni Moses sa kanya, at lumaban kay Amalek. At si Moses, si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka itinataas ni Moses ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moses ay nangalay. At sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. At inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang dako at ang isa sa kabilang dako. At ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. At nilito ni Josue si Amalek at ang kanyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang salita ng ating dakilang Diyos sa kanyang salita. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bibigyan natin ng titulo na ang kahalagahan at kapangyarihan ng pagtataas ng kamay. Amen. Atin pong malinaw na napakinggan, mga minamahal, ang ating teksto, mga minamahal, sa hapong ito, mga minamahal, na kung saan sa pangunguna ni Moises, mga minamahal, na sila ay nakipagbaka, nakidigma kay Amalek. Amen. At si Moises, mga minamahal, binigyan niya ng malinaw na instruction si Josue na pumili ng mga tao na lalaban kay Amalek. Amen. At dito natin na nakita, mga minamahal, kung paano nakipagbaka si Moises, si Aaron, at saka si Hur. Na kung ating titignan, mga minamahal, na sa kanilang pakikitigma, mga minamahal, during that time, ang kanilang pakikipagbaka, mga minamahal, during the Old Testament, yan po ay ngipin sa ngipin. Ating nabasa dyan, mga minamahal, na sa tuwing itataas ni Moises ang kanyang kamay, sila ay nagwawagi sa pakikidigma kay Amalek. Amen. At sa tuwing ibinababa ni Moises ang kanyang kamay, nagwawagi si Amalek. Amen. Of course, si Moises, siya din po ay tao, napapagod siya, mga minamahal, at siya ay nangalay na kanyang ibinaba ang kanyang dalawang kamay, at pag kanyang naibaba ang kanyang dalawang kamay, mga minamahal, andyan ating napakinggan na nananalo, nagwawagi si Amalek. Sa pagkikidigma, mga minamahal, pagkikibaka ni Moises, ni Aaron, at saka si Hur, mga minamahal,
Dito sa ating nabasa mga minamahal na pagkikitigma nila, ano ang kaugnayan nito sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal? Kung ating titignan, napakalaking mga minamahal ang kaugnayan nito sa ating buhay. Kaya napakahalaga na nandyan ka, nandito tayong lahat mga minamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat ay manatili na nakataas ang ating kamay mga minamahal, upang bawat isa sa atin sa ating pagkikipagbaka, everyday mga minamahal, we are in the battlefield. Tayo ay nakikipagbaka sa ating kalaban. Nakikipagbaka tayo kay Amalek. Sino si Amalek sa ating buhay, mga minamahal? Walang iba kundi ang kaaway ng Diyos, ang demonyo, mga minamahal. So atin po ba naunawaan, mga minamahal, yung ating teksto, mga minamahal? Atin muna itong ini-elaborate upang maunawaan natin ng mainam, upang hindi tayo mapahamak sa ating buhay. Amen! Lahat tayo mga minamahal ay nandito, lahat tayo ay sabay-sabay mga minamahal na nakakarinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Sabay-sabay tayong pinangangaralan. Ngunit ang isang nakakalungkot, mga minamahal, sa kabila ng tayo ay sabay-sabay na pinangangaralan ng mga ngaral, mga minamahal, dumating yung time, dumating yung oras na ang mga ibang mananampalataya, sila ay nangalay. Nangalay ang kanilang dalawang kamay. Malinaw, mga minamahal, ating nabasa na nung ibinaba ni Moises ang kanyang dalawang kamay, nagwagi si Amalek, nagwagi ang kaaway. Ganun din sa iyong buhay, sa ating buhay, na pag ibinaba natin ang ating dalawang kamay, mga minamahal, napagod, na maaring nangalay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, diyan po nagwawagi, diyan napapasok ang kaaway sa iyong buhay, sa ating buhay. Amen! Atin munang sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Araw-araw tayo ay nakikipagbaka, mga minamahal. Tayo ay nakikitigma sa kahirapan. Tayo ay nakikitigma sa sakit, karamdaman. Nakikitigma tayo sa pag-uusig. Nakikitigma tayo sa panghihina, nakikitigma tayo sa panglulupaypay, mga minamahal. Walang kagalakan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Maaring wala ding gana sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, at wala ring gana sa pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ano ang ating dapat gawin, mga minamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat ay magwagi kay Amalek? Tayo ay magwagi sa ating kalaban. Malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos. Binigyan niya tayo ng kanyang salita upang hindi tayo mapahamak, mga minamahal. Na wag ang salitang ito ay wag ipagwalang bahala, mga minamahal. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 20, mga minamahal? Ang sabi dito, mga minamahal, finally, my beloved, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Be strong, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung paanong si Moises ay nagwagi, mga minamahal, na talagang tuwing nakataas ang kanyang kamay, siya ay nagwawagi.
Ganon din sa ating buhay, mga minamahal, na pag ibinaba natin ang ating kamay, nagwawagi ang kaaway sa ating buhay. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At dito sa ating teksto, mga minamahal, na ang sabi dito, mga minamahal, at si Moises, si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. Ang sabi ni Moises, choose us out men and go out, fight with Amalek tomorrow. I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So nung nakikipagbaka sila, mga minamahal, kay Amalek, si Moises ay nandoon sa bundok, nandoon siya sa burol. Amen. Ano po ba, mga minamahal? Sino po ba yung bundok, yung batuhan, darak na sinasabi po dito sa ating binasa, mga minamahal? Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Isaiah chapter 28 verse 16, therefore thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation in a stone, a tried stone, a precious cornerstone, is your foundation. He that believeth shall not make haste. Amen. Kaya ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulog na may matibay na patibayan, ang naniniwala ay hindi nagmamadali. Amen. Yun po yung tinutukoy dito na bundok, mga minamahal. Yung bato, darak. Sino ang binabanggit dito na bato, mga minamahal? Malinaw ang sinabi din sa aklat ng unang Korinto ng Kapitulo 10 ng talatay 4. Ang sabi dito, mga minamahal, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang tinutukoy dito na burol, ang tinutukoy dito na bundok, mga minamahal, ang bato, walang iba ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, we are in the right track. Amen. Wala nang ibang bato sa ating buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At bakit tayo naririto, mga minamahal? Dahil sa lugar na ito, mga minamahal, dito sa pastoral house, narito ang kapayapaan, narito ang kagalingan, narito ang kapahingahan, narito ang tugon sa lahat ng ating mga problema, tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Lahat ng panalangin natin, tinutugon ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito. Amen! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bakit tayo laging dumadalo, lagi tayong nandito sa lugar na ito, mga minamahal? Dahil sama-sama natin napurihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tuwing itataas natin ang ating dalawang kamay, tayo ay magtatagumpay sa ating kaaway. Amen! Yun ang salita, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya sa lugar na ito, mga minamahal, sa bundok na ito, mga minamahal, nandito ang kapangyarihan ng ating
dakilang Diyos na every time na tayo ay nagkakatipon mga minamahal, na nakataas ang ating dalawang kamay, ikaw, ako, tayong lahat ay nagwawagi sa lahat ng ating problema, pagsubok, nagwawagi sa kaaway. Amen. Kaya't napakahalaga pala na tuwing banal na gawain, araw ng Miyerkules, Biyernes, at Linggo, at maging sa ating Bible study, ay huwag nating kaligtaan ang dumalo dahil nandito ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Nandito ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kung nanglulupay-pay ka, ang ating dakilang Diyos siyang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen. Kung nanglulupay-pay ka, kung ikaw ay nanlalamig, at pag ikaw ay punong-puno ng problema nga minamahal, pagdating ng gawain, midweek, Friday at Linggo, ay tayo ay tumungo dito mga minamahal. Amen. Huwag tayong huwag mangalay ang ating dalawang kamay sa araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minamahal upang tayo ay magtagumpay sa ating kaaway. Amen. Dahil ang pagtaas ng kamay mga minamahal, iyan ay talagang kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating pagpupuri, sa ating joyful, mga minamahal, talagang sama-sama tayo na ating itinataas ang ating dalawang kamay sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Pag nandito tayo, yung kamay natin, huwag nating ibababa, huwag nasa ating bulsa. Ito ay nakataas sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo mangangalay mga minamahal, di ba? Pag tayo ay nag-selfie mga minamahal, tayo ay nag-cellphone, talagang nakataas yung ating dalawang kamay, hindi tayo nangangalay. Ano pa kaya pag itinataas natin ang ating dalawang kamay sa ating dakilang Diyos? Itinataas natin ang ating kamay dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay, mga minamahal. Amen. Na siya ang nagbigay sa iyo ng kalakasan, kalusugan hanggang sa mga oras na ito. Amen. Kaya sa ating buhay, wag nating ibababa ang ating dalawang kamay upang tayo ay talagang magwagi sa ating buhay, mga minamahal. Tuloy-tuloy ang paglilingkod, tuloy-tuloy na ating itinataas ang ating dalawang kamay, mga minamahal. Amen. Pero itong mga minamahal, ang nakakalungkot isipin na talagang may mga mananampalataya, mga minamahal, na sila ay nangalay na ang kanilang dalawang kamay, nangalay sa paglilingkod, mga minamahal. At nakikita nyo rin na hindi na sila dumadalo. Wala na sila sa banal na gawain, tinalikuran na, iniwan na ang unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ay kanilang ipinagpalit, mga minamahal. Hindi na dumadalo. Alam natin, pag hindi na tayo dumadalo, mga minamahal, talagang hindi natin maiwasan na tayo ay talagang babalik sa buhay sanlibutan. At diyan na tayo ay nagkakasala. At ang sabi nga na ang kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. Amen. Pag tayo ay mayroong ng karamdaman, mga minamahal, ang bilis na nating tumawag dito sa pastoral house, ang bilis na nating magdial sa cellphone ng ating beloved ordained preacher at hihingi tayo ng prayer request. Amen, na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Ang iba naman, mga minamahal, sila ay nasa higaan na, bedridden na sila dahil hindi na sila dumadalo at sila ay talagang pinupuntahan, mga minamahal, upang sila ay ipanalangin. Ang iba naman ay pinupuntahan sa hospital upang sila ay
ipanalangin, mga minamahal. Ito ang nakakalungkot isipin, mga minamahal. Yung iba naman, mapupuntahan na namin sila, mga kapwa elders, kung sila ay nasa last night ng mga minamahal. Alam nyo na ang ibig kong sabihin yung last night. Amen. Kaya sa ating buhay, huwag natin aayawan, mga minamahal, ang pagparito, ang pagdalo, ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa ating buhay, ito ay sa ikabubuti natin. Amen. Kaya kung ay inyong titignan, mga minamahal, lagi tayong ini-encourage ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida na huwag tayong aabsent. Dumalaw tayo 3 times a week. Amen. Kasi pag lagi tayong dumadalo 3 times a week, hindi ka manghihina, mga minamahal, hindi ka mangangalay, laging nakataas ang iyong 2 kamay, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Yan ay sa unang panalangin ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Paano tayo magsitibay, mga minamahal, upang hindi tayo mangalay sa ating paglilingkod, upang hindi tayo mangalay, mga minamahal, sa pagdalo ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos? Ano ang sabi sa aklat ng Ephesians chapter 6, verse 11? Ang sabi dito, mga minamahal, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Amen. Upang tayo daw ay magsitibay. Anong gagawin natin? Mangagbihis tayo ng buong kagayakan ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayong lahat, nandito ka na, mga minamahal, sa bundok, nandito na tayo nakatungtong sa matibay na bato. Matibay na pundasyon, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi nga, be strong in the Lord, na tayo ay magpakalakas, mga minamahal. Huwag ka nang aalis, huwag na tayong bababa sa batong itong, mga minamahal. Dahil alam natin na pag tayo ay bumaba, mga minamahal, umalis, alam na natin na naghihintay na si Amalek. Amen. Naghihintay na ang kaaway ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit ang ating gagawin, mga minamahal, magpatuloy lamang tayo, mga minamahal, na kung paano si Josue na pumili siya ng mga kalalakihan, ikaw, ako, tayong lahat ay pinili at tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa pagluhod at panalangin, pagtataas ng 2 kamay, pag-aayuno ng ating beloved pastor and beloved Almeida children, tayong lahat ay nakinabang, mga minamahal. Ating napakikinggan sa mga bawat patutuo, mga minamahal, na sila ay talagang pinagpala, talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kung ating titignan sa banal na gawain na ito, mga minamahal, ang ating mga pastoral workers, andyan na sila madaling araw, nananalangin, nakataas ang kanilang 2 kamay, ipinapanalangin ang bawat isa sa atin. Amen. Ganyan kahalaga, mga minamahal, ang pagtataas ng 2 kamay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos as last verse na po, mga minamahal. Ating basahin po dito sa aklat ng Acts, Kapitulo 4, ng talatay 30. Ang sabi po dito, samantalang iyong iniuunat ang iyong kamay,
upang magpagaling, upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng ating kamay, pagtataas, pagpupuri, mapatungan ng ating mga kamay, ang mga may karamdaman, sila ay nagsisigaling. Amen. Yan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat mga minamahal. Kaya't sa ating buhay, manatiling nakataas ang ating kamay sa paglilingkod. Huwag tayong mangalay, mga minamahal. Patuloy lamang na tayo ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy. Praise the Lord. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Itaas natin ang ating mga kamay, maminamahal, kung naunawaan at intindihan natin ang minsay sa hapong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso itinitibok na ika'y parangalan. Sa'yo lamang, Jesus. Maminamahal, ano bang ibig sabihin ng ating mensaheng narinig? Sa mga Kristiyanong hindi dalisay ang puso, hindi maitaas ang kamay, yan ang nasa katotohanan. Dahil ang sabi nga ng 59 talatang 2 ng Isayas, ang inyong mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala ang nagkukupli sa Diyos na kanyang mukha. Kaya nagkaroon ng takot tulad nung magkasala si Adan at Eva doon, hallelujah, sa paraiso. Napakasimpleng mensahe, ngunit ikaw at ako ay tinuturuan matutong magpakumbaba, humihingi ng tawad kung kailan ka nagkakamali, nagkakasala. Huwag nang ipagpapatuloy, karagadakang itaas ang kamay. Tanda na yung pagsuko sa ating mahal na Panginoon. Humingi ka kaagad ng tawad upang ikaw ay tatanggapin muli ng ating mahal na Panginoon, at huwag na paulit-ulit na gumawa pa ng kasalanan. Dahil kung paulit-ulit natin gawin yan, maminamahal, wala ng Kristo pang ipako sa krus upang ikaw ay pakikinggan sa iyo inaing. Maminamahal, anong sinabi ng ating mensahero? Kung nakataas ang iyong kamay,
natuto kang magpakumbaba, ang Diyos ay nagwawagi. Ikaw ay nagwawagi. Pero kung hindi ka marunong magtaas ng kamay, dahil punong-puno ka ng problema, pagkakamali, mga pagkakasala, hindi mo maitaas ang iyong kamay. Sobrang taas ng ego, sobrang taas ng pride. Tuwang-tuwa ang diablo mo minamahal. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, ikinukubli ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Kaya wala kang kaligayahan. Wala namang perfecto. Lahat ay nagkakamali, lahat ay nagkakasala. Ang sabi ng 1 Juan 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins. Kung tayo daw maminamahal ay tao sa pusong magpakumbaba, humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay nagpapatawad. Sagana sa pagpapatawad. Kung hindi mo maitaas sa iyong kamay, ibig sabihin mo minamahal, sobra-sobra na nagawa mo. Kung wala ka ng mukha, itaas para ikay patawarin. Pero ang kahabagan ng Diyos, ayan, patuloy na nangungusap sa iyo, nangungusap sa atin. Kaya nga ang mga problema ang ating kinakaharap sa kasalukuyan, palaging nariyan lang dahil hindi tayo nagikinig, nagiging bigi tayo sa pangungusap ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aralan last Sunday, maminamahal, kung narinig mo ang boses ng mahal na Panginoon, huwag mong pagmamatigasin ang puso mo, ang isip mo, ang ego mo. Magpakumbaba ka. Kung makitang nakataas na iyong kamay, nalulugod ang mahal na Panginoon, patatawarin ka niya dahil naging dalisay ang puso mo sa kanyang paningin. Isang pusong tapat sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Maminamahal, anong nagiging problema ng mga anak ng Diyos? Bakit sa mga pagtuturo nag-ayos at tama, inaayawan natin? Kung pagmamatigasin natin ang ating mga puso, alam natin maminamahal, ang sabi nga ng Apokalipsis 3:15 hanggang 16, ayaw ng Diyos na ikay malahininga, malamig, gusto niya talaga mainit lamang. Dahil isusuka ka ng mahal ng Panginoon. Kaya hindi siya nagkukulang. Bakit? Ang mga ngaral, ang mga nangangasiwa, ang ating mahal na pastor, maminamahal, ay palagi tayong pinaalalahanan. Pumarito sa gawain tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at Linggo for faith, gamit by hearing and hearing by the Word of God. Kung kulang ka sa pakinig ng salita ng Diyos, kahit narito ka, hindi mo pinakikinggan, walang alagad sa iyo, yan ang nagiging problema. Pinagmamatigas mo ang iyong puso. Nasaan ang iyong pagpapakumbaba? Wala namang perpekto. Ang sabi ko nga kanina, lahat tayo nagkukulang, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Ngunit kung ikaw ay
makita ng mahal na Panginoon. Tulad ng dalawang tao nakatayo sa aklat ng San Lucas, Kabanatang 12, maminamahal. Yung Pariseo, nagyayabang, nag-ayuno pa, nagbigay ng ikapo. Pero yung isa na makasalanan, halos hindi na maitaas ang kanyang mukha, nakasubsob ang kanyang sarili. Yung tataas na kamay, halos hindi mawari ang kanyang pagsisisi, pagsusumikap. Kung ganyan, makikita ng malapinon sa atin, wala pong dahilan na hindi tayo mapapatawad. Walang dahilan na hindi mahabag sa atin ang ating mahal na Panginoon. Makasumpong ka ng biyaya galing sa ating Diyos na buhay. Kaya maminamahal, hallelujah, huwag nating pagmamatigasin ating mga puso. Mahalaga ang kaligtasan. Mahalaga ang ating napapakinggang Ebanghelyo. Mahalaga ang ating pagpapakumbaba. Mahalaga ang ating pagsamba. Mahalaga ang ating napapakinggan ng mga mensahe sa tuwing tayo nagkakatipon. Kung atin lamang itong namnamin ng mainam, unawain, intindihin, ipagpatuloy ang mabuti, hindi ka man lupaypay, hindi ka man lamig. Kaya magsikap ang lahat, paminamahal. Kung hindi ka magsikap, di mo mapasok ang makipot na daan patungo sa langit, patungo sa buhay na walang hanggan. Dakila at pagpala naming Diyos sa marami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal ang Panginoong Yesus. Talastas mo ang nilalaman na aming mga puso. Magmula sa aming mahal na pastor, at mga beloved children, sa lahat ng mga nangangasiwat, tumatayo sa banal na pulpito ang aming mga pagsusumikap, mahal na Panginoon, hallelujah, upang may paabot ang iyong pangungusap, ang mga dapat ipagawa sa amin. Aming minamahal na mga kapatid, buksan ang mga pangunawa at kaisipan, mapahalagahan na nila ang mga mensahe ito. Napakahalagang mensahe, mahal na Panginoon, upang kami manatili, upang kami makapagpapatuloy, panghawakan mong matibay ang pananampalataya ng mga anak mo, Diyos. Increase their faith, O Lord. Hallelujah. Have mercy upon us. Hallelujah. Patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkukulang, mga kalikuan, mga pagkakasala. Sambit ng aming mga labi, ito may sa puso, sa isip, salita at sa gawa. Gasan mo kami ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Ano mga balakid, mga problema, mga suliranin, naging hadlang. Hallelujah! Sa pagmamatigas ng aming mga puso, pawiin mo at palitan, mga Panginoon, ang pusong malambot. Puso na masunurin, puso, mga Panginoon, na handang magpasakop, handang sumunod sa iba na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang palalangin namin, dear beloved Pastor, we claim this promise and this, the answer of our prayers in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat magsabi ng Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Hallelujah. Totoo po, yung mensahe na yan, naalala ko, kapag tayo po ay talagang mabigat ang ating mga kamay na hindi natin maitaas para mapuri ang ating Diyos, talagang ang ating mahal na Panginoon ay nalulungkot. Kaya nagwawagi ang ating mga kaaway. So sa oras na ating pinagsusumikapan na maitaas ang ating kamay para purihin ang ating Diyos, ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng patotoo ng mga nakarating sa impyerno, si Satanas ay nanginginig sa impyerno. Kapag nakataas ng ating mga kamay, maminamahal, talagang grabe ang takot ni Satanas. Sabi ni Satanas, pakawalan na ninyo ang batang yan. Pakawalan na ninyo dahil nagpupuri na ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Nagpupuri na si Evangelist Almeida. Alam niyo maminamahal, yung mga salitang yan, hindi mo ba mapasalamatan? Tanda ng iyong pagsunod. Kapag ikay pinataas sa iyong kamay, sinusuko mo iyong sarili, buong pagpapakumbaba. Itaas ang iyong kamay, maminamahal, na punong-puno ng problema, na punong-puno ng suliranin. Dahil ang ating Diyos ay nakikinig sa iyo. Handa siyang magpatawad. Pag hindi mo magawa, paano mo mapasok ang langit na kanyang ipinangako? Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, beloved visitors, there are 4 requirements of the gospel. First, faith.
Kung kayo'y nakikinig ngayon, naniniwala sa amin, may pananampalataya kayo. Kapag kayo'y sumamba sa ating mahal na Panginoon, sumunod sa aming mga panalangin, sumunod sa aming sasabihin, ang pangalawa mong gawin ay yung pagsisisi. Ang pagsisisi, maminamahal, ay pag-alis sa gawang makasalanan. Iwanan mo na yung dati mong buhay sa iyong pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Diyos na hari ng iyong buhay. Ikaw, maminamahal, ay Kanyang patatawarin. If you confess your sin, maniwala ka sa amin. At kapag ikaw ay narito, nakakarinig sa aming mga pangangaral, huwag kang umuwi na hindi ka mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw ay webcast viewers sa YouTube at Facebook, kung malapit ka sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade, pumunta ka sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil kung mayroon ka ng pananampalataya, mayroon ka ng pagsisisi, tinanggap mo ng ating mahal na Panginoon. Ang pangatlo po diyan ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At yung pang-apat, yung narinig, nakita ninyo kanina habang umaawit ang choir, nanginginig sila, yun ang bautismo sa Espiritu Santo. Kapag nandiyan sa iyo yung apat na bagay na yan, kandidato ka na sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakaraming pruiba at ebidensya maminamahal sa ministeryong ito. Talagang ang mga patutuo ay iilan lamang yan. Baiksi ang ating oras kapag araw ng Miyerkules. Pero kapag kayo mag-overnight, sumubaybay kayo palagi sa aming live webcast, inyong matunghayan, hallelujah, ang kapangyarihan ng patutuo, ang kapangyarihan ng pagkikinig, maminamahal, tutubo ang inyong pananampalataya. Kaya sa hapong ito, sinabi ng Juan 1:12, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos na hari ng kanyang buhay, habang nakataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Ako po'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, narito ako, isang makasalanan, isinusuko ang aking sarili, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Gawin po tunay na Kristiyano, mahal na Panginoon, pumasok ka sa aking puso, na marumi sa kasalanan, linisin mo, tugasan ito, yung banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. At tulungan mo ako magbago sa po na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Panalangin namin kayo, maminamahal, yes, my dear Heavenly Father in heaven. Sa una dalangin naming dearly beloved Pastor Will Disrad Almena, their beloved children. Narito ang mga tumatanggap sa iyo, sa webcast, sa YouTube at Facebook. Sa aming minamahal mga kapatid na narito, kasama namin sa aming midweek service, kahabagan mo sila, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, tulungan mo silang manatili, ito ng simula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Hallelujah, bigyan mo sila ng tunay na pananampalataya na nagagaling sa iyo, panghawakan mo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At tuloy-tuloy na tayo maminamahal bilang point of contact. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung kayo po'y mga adik, marijuana adik, kayo po'y gumagamit ng shabu, ilagay ang inyong kaliwang kamay sa bibig at i-cast out ninyo, hallelujah, 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 masamang espiritu ng pagiging adik sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, kung kayo po'y may mga kitong, banggitin niyo kitong, hallelujah, cancer, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng makaramdaman sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, bilang point of contact, ilagay ang kanang kamay sa inyong ulo. Hallelujah, maniwala kayo maminamahal, faith in God, in Jesus' name. Demons of incurable sicknesses, diseases, leprosy, hallelujah, cancer, hallelujah, hallelujah, pagkabulag, pagkapilay, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, ubusin pong lagnat, COVID-19, lahat ng uri na makaramdaman, di mo na kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, be healed right now, sakit sa puso, high blood, hallelujah, rayuma, sa pangalan ni Jesus, ubusin pong lagnat, cast out, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, in the name of Jesus, we claim victory, hallelujah, 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 di mo na kahirapan, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Iwagayway ang ating mga kamay bilang pasasalamat, bilang pananagumpay. Amen. Amen. Praise the Lord. Huwag niyo ibaba. Itaas ang dalawang kamay, tumalo na 3 beses.
Talagang atin pong pananampalataya na kapag ginagawa natin ito lang mo aming ginagawa. Botong aming makilala ang ating mahal na Panginoon. At ito ang sinasabi ng kanyang propeta, our dearly beloved pastor. Nung sinunod namin iyan, ay itong aming mga ginagawa, ating gagawin, maminamahal. Hallelujah! Ang mga drug addict nagbago, tulad ko. Hallelujah! Ang lahat may makaramdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Kaya tumalon tayo 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, bilang pasasalamat. Sumigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Huwag mo kalindangan. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, what great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. At tayo po dadako na sa ating pong mga announcement. Ibinibigay po pagkataon sa ating pong beloved Brother Alvin. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kalibig po sa ating pong beloved and preacher, Koy Bubul. Amen. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo mga minamahal, amen, magpatuloy sa ating pong mga announcement. Ating po muna ipabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At atin pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, the end time proper well loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal ng mga bisita sa pagpagpala hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen? 3 times a week po, mga minamahal, ang ating pong regular na pananambahan. Amen? Regular ng pananambahan, 3 times a week. At ito po ay idinadaos po, mga minamahal, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road po, mga minamahal. Tuwing araw po ng Miyerkules, amen? Nagsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon po, mga minamahal. Amen? Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, mga minamahal, Tamundong Residence, mga minamahal, araw po yun ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon po, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, ating pong idaan, dyan po sa information, para po yan sa ating pong TV program and radio program. Amen? At i-share po natin, mga minamahal, amen? I-share po natin at i-follow ang ating pong Facebook live streaming. Amen? Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. At meron din po tayong YouTube channel, mga minamahal. Amen? Tayo po ay mag-subscribe. Amen? I-click ang notification bell. I-like po natin, mga minamahal. Amen? I-click ang notification bell upang tayo po ay laging updated sa bago po, mga minamahal. Amen? At manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kung tayo po ay nanghihina, ang ating pong mga pananampalataya, mga minamahal, amen, ay talagang nagdi-decrease, nababawasan. Amen? Talagang nalulupay-pay po tayo, mga minamahal. Tayo po'y manood, amen, ating pong beloved parents in the Lord po, mga minamahal, amen, ang lagi po nangangaral, amen, sa PTB 8 po, mga minamahal. Araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi, mga minamahal, hanggang 12:15 na madaling araw po ng linggo po. Amen? Meron po tayong lay hands after ng closing prayer. Tayo lamang po ay lumapit sa harapan, handa po namin kayong paglingkuran. Meron din po tayong counseling, mga minamahal, sa nais pong magpa-counsel. Amen? Sa ating pong mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating pong beloved ordained preacher. Amen? Sa ating pong mga beloved sister, amen? Dan po sa ating sa likuran, amen? Dan po sa kinaupuan natin pong beloved sister, Ate Vines here, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo. Ating pong hayuan, unang-una ating mga loved ones, ating mga kaibigan, mga kapitbahay,
mga ka-work, mga minamahal katrabaho, ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal, amen, ibahagi po natin, amen, ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung tinanggap natin, mga minamahal, amen, walang bayad, libre nating tinanggap, mga minamahal, ibahagi din po natin, mga minamahal, ng walang bayad. Amen? Pag sila rin po ay pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kabilin-bilinan po ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen? Ito po ay mahigpit, amen, na ibinibilin sa atin ng ating pong beloved parents in the Lord. Amen? Ang end-time prophet of our loving God, mga minamahal. Amen? Lagi po tayong dumalo. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal, sapagkat nalalapit na nga po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong umabsent. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo po, mga minamahal. Amen? Maging sa araw po ng Martes, mga minamahal, amen. Daluhan din po natin ang Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, Tamundong Residence, mga minamahal, amen. More praising, more blessing po, mga minamahal, amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Praise the Lord, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo, amen. At sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Amen? At kung atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder brother Marlon de Vera, amen, ang pong pagkakataon upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer.